Good day everyone, especially to you sir. I am Elaine D. Balase from BSCD 2B. The topic that I am going to discuss is about the section of 141 to 145. Section 141. Annual fixed tax for every delivery truck or van of manufacturers or producers, wholesalers, of dealers, or retailers in certain products. The province may levy an annual fixed tax for every truck, van, or any vehicle used by manufacturers, producers, wholesalers, dealers, or retailers in the delivery or distribution of distilled spirits, fermented liquors, some soft drinks, cigars, and cigarettes, and other products as may determined by the Sangguniang Panlalawigan to sale outlets, consumers, whether directly or indirect, within province in any amount not exceeding 500 pesos. Sa section 141 is ito na yung tumutukoy sa isang bahagi ng batas na nagtatakda ng taunang buwis na kailangan bayaran para sa bawat delivery truck or van na ginagamit ng mga manufacturers or yung mga producers, yung mga wholesalers, mga dealers, tsaka yung mga retailers. Ang tax na ito is fixed o na nakatakdang halaga taon-taon na ipinapataw sa mga sasakyang ginagamit pang-deliver ng mga particular na product. Layunin nitong masiguro na ang negosyong gumagamit ng mga delivery truck vehicle para sa kanilang operasyon ay may tamang contribution sa lokal na pamahalaan o sa pamahalaang pambansa, depende sa batas na saan siya na batas na kapabilang. Sa madaling salita, kung ang isang negosyo ay may delivery truck o van na ginagamit para maghatid ng kanilang mga products, kailangan nilang magbayad ng isang taunang nakapirming buwis bilang bahagi ng regulation sa operasyon ng kanilang negosyo. Article 2, Municipalities, Section 142, Scope and Taxing Powers. Except as otherwise provided in this code, municipalities may levy taxes, fees, and charges not otherwise levied by provinces. So, sa section 142 is dito na yung tinutukoy sa bahaging ito is yung batas na naglilinaw kung hanggang saan at ano-ano ang mga uri ng buwis na maaaring ipataw ng mga municipalities or munisipyo. Sa madaling salita, ang section na ito ang naglalarawan ng saklaw ng kapangyarihan ng isang munisipyo o nangongolekta ng taxes. Dito tinutukoy kung anong mga negosyo, services o transaction ang maaaring bigyan ng buwis ng mga lokal na pamahalaan. Nakasaad dito ang limitasyon at mga pinahihintulutang uri ng batas upang matiyak na may sapat na kita ang isang munisipyo para sa mga serbisyo at proyekto. At nananatili naman itong naayon sa batas at hindi lumalampas sa kapangyarihang ibinibigay sa kanila. Sa buong section 142 is mahalaga ang buong section 142 ay mahalaga dahil ito ang nagsisilbing gabay upang malaman kung ano ang legal at pinapayagan na buwis na maaaring kolektahin ng isang munisipyo mula sa
mga residente at negosyo sa kanilang nasasakupan para iwas na lang din sa mga hindi magagandang gawain ng ng municipalities or ng isang munisipyo. Section 143, Tax and Business. The municipalities may impose taxes on the following business: on manufacturers, assemblers, repackers, processors, brewers, distillers, rectificers, and compounders of liquors, distilled spirits and wines, and manufacturers or any article of commerce of whatever kind of nature in accordance with the following schedule. So, sa Section 143, Tax on Business, ang Section 143 ay bahagi ng Local Government Code na nagbibigay ng power sa mga municipalities na magpataw ng business tax at iba't ibang uri ng negosyo. Pinapakita dito kung alin ang mga negosyong dapat binibigyan ng tax at magkano ang tax based sa gross sales or gross receipt ng negosyo noong nakaraang taon. Section 144, Rates of tax within the Metropolitan Manila area. The municipalities within the Metropolitan Manila area may levy taxes at rates which shall not exceed by 50% the maximum rates prescribed in the preceding section. So, Section 144 is tumutukoy sa mga patakaran kung gaano kalaki ang buwis na maaaring ipataw sa mga municipality sa loob ng Metropolitan Manila area, which or they called Metro Manila. Ang mga municipality sa Metro Manila ay maaaring magpataw ng buwis, ngunit hindi sila maaaring lumampas ng higit sa 50% ng maximum tax rates na nakasaad sa mga naunang seksyon na batas. Sa madaling salita, pinapayagan ang mga munisipalidad sa Metro Manila na maningil ng mas mataas na buwis kaysa sa ibang lugar, pero may limitation. Hanggang 50% lamang ang maaaring idagdag sa pinakamataas na rates na nakasaad sa batas. Layunin nun is para mabigyan ng kaunting kaluwagan ang mga municipality sa Metro Manila when it comes sa pag-collect ng taxes, dahil mas malaki ang mga gastusin sa operation at serbisyo sa mga mataong lugar, habang pinipigilan pa rin ang maging sobra ang buwis para sa mga residente at sa mga negosyante. Section 145, Retirement of Business. A business subject to tax pursuant to the preceding section shall, upon termination thereof, submit a sworn statement of its gross sale or receipt for the current year. If the tax paid during the year, the difference shall be paid before the business is concerned officially retired. So, sa Section 145, yung retirement of business is tumutukoy ito sa tuntunin ng process kapag ang isang negosyo ay titigil na sa operation o magsasara na. Sa ilalim ng seksyong ito, which is this Section 145, ang negosyo ay may mga obligation na kailangan sundin bago ito ring na formal na magsarado na or mag-retire na. Pangunahing punto ng point of Section 145.
pagpapaalam sa LGU, which is local government units, kailangan ipaalam ng may-ari ng negosyo sa munisipyo o lungsod na titigil na ang kanilang operation or magsasarado na. Pangalawa is pagbabayad ng natitirang buwis. Kahit magsasara na ang negosyo, kailangan pa ring bayaran ang mga buwis na natira o hindi pa nababayaran, tulad ng business tax, hanggang sa huling buwan ng operation. Number 3 is pagsusumite ng mga kinakailangang documents. Kadalasang hinahanap ng LGU ang mga documents tulad ng huling financial statement o yung kita nila, business permit, affidavit of closure, at iba pang papers na nagpapatunay na tumigil na ang negosyo. Pang-apat is pagkansela ng business permit. Kapag kumpleto ng negosyo ang lahat ng requirements at obligations, formal nang ikakansela ng LGU ang business permit. Hi sir, good day po. I'm Jasmine Silungan from Group 15. So ako po yung unang mag-report sa amin. Then ito po yung mga topics ko. So ito po yung unang topic ko po, Section 141. Annual fixed tax for every delivery truck or van of manufacturers or producers, wholesalers of, dealers, or retailers in certain products. So, provinces can tax each delivery truck or van used by businesses to distribute specific goods like alcohol, soft drinks, tobacco, etc. as set by the provincial council within the province up to 500 per year. So, ibig sabihin po nun, maaaring kumuha ang mga probinsya ng hanggang 500 bawat taon sa bawat truck or van na ginagamit ng negosyo para ihatid ang ilang produkto, tulad nga po ng alak, soft drinks at tabako, at iba pang produkto na napag-usapan ng konseyo ng probinsya sa loob ng probinsya. The manufacturers, producers, wholesalers, dealers, and retailers referred to in the immediately foregoing paragraph should be exempt from the tax on peddlers prescribed elsewhere in this code. So, yung mga gumagawa daw, nagbebenta ng maramihan, mga tindahan, at iba pa na nabanggit is hindi na daw po kailangan magbayad ng buwis para sa mga naglalako o sa nagtitinda sa kalsada. So, ibig sabihin daw po nun is, kung isa ka sa mga negosyanteng nabanggit, hindi ka na sisigilan ng buwis na para sa mga nagtitinda na naglalako ng kanilang produkto. So, next is Section 142. Scope of taxing powers. Exempt as otherwise provided in this code. Municipalities may levy taxes, fees, and charges not otherwise levied by provinces. So, ayon sa batas, ang mga munisipyo ay may karapatang mangolekta ng buwis, bayarin at iba pang singil na hindi kinukolekta ng mga probinsya. So, ibig sabihin daw po is may mga buwis at bayarin na ang munisipyo lang ang pwedeng maningil at hindi nakasali ang probinsya doon. Then, next is Section 143. Rates and tax within the Metropolitan Manila areas. The municipalities within the Metropolitan Manila area may levy taxes at rates which shall not exceed by 50%. The maximum rates prescribed in the preceding section. So, ang mga munisipyo daw sa Metro Manila ay pwedeng sumingil ng buwis pero hindi pwedeng lumagpas ng 50%. Sa pinakamataas na pwedeng isingil na buwis ayon sa nakaraang section. So, ibig sabihin, may limitasyon ang mga munisipyo sa Metro Manila pagdating sa singil ng buwis. Hindi sila pwedeng sumobra ng 50% ng maximum na buwis na pinapayagan sa nakaraang section ng batas. So, let's proceed to the Section 144, Retirement of Business. So, a business subject to tax pursuant to the preceding section shall, upon termination, therefore, submit a sworn statement of its gross
sales or received for the current year. If the tax paid during the year, the difference shall be paid before the business is considered officially retired. So, ang sinasabi dito is kung isasara mo na ang iyong negosyo, kailangan mo mag-submit ng sworn statement na nagpapakita ng kabuuang benta mo sa kasalukuyang taon. So kung may kulang ka pang pangbayad sa buwis, kailangan mo munang bayarin ito bago tuluyang maisara ang iyong negosyo. So sa madaling salita po is bago mo tuluyang isara ang iyong negosyo, siguraduhin mong bayad ka sa lahat ng buwis na dapat mong bayaran. So that's all, sir. Thank you for listening.